Habari na siko, nyema kilam tu. Habari na siku nema kilamitu. Habari na siku nyema ilam tu. Mimi ni Jana Patasin. Na mimi ni John Marco Bajano. Kamista niko, RJ Gilan. Karibu, Kenya! Ang bansa na matatagpuan sa silangang bahagi ng Afrika. Pangalang may ibig sabihin na ayon sa ilog ng mga kuweba. Kung saan marami itong mga kalikasan at kultural na atraksyon. Ano bang hinihintay natin? Tara na sa Kenya! Wait! Bago dyan, silipin at alamin muna natin ang kanilang nakaraan upang malaman natin ang pinagdaanan ng kanilang kasalukuyang bansa. Sawa RJ? Shirika Sahihi. Nagsimula ang lahat ng ito sa isang bulubunduking lugar, ang Mount Kenya. Ang mga sinaunang katutubong naninirahan ay ang hanap buhay pa lamang sa pamamagitan ng pagsasaka, pangangaso at pangangalap. Ang Swahili Coast ay naapektuhan ng mga mangangalakal mula sa Arabia sa pagdayo na nagresulta sa pag-unlad ng kulturang Swahili. Sa huli nitong bahagi ng ika-19 na siglo, kolonyalisasyon ng mga Europeo, lalo na ng mga Britano, ay nagdulot ng malaking pagbabago sa kalipunan, ekonomiya at politika ng Kenya. Ang Mau Mau Uprising noong 1950 ay naging mahalagang yugto sa kasaysayan ng Kenya na naging landas tungo sa kalayaan ng bansa. Ngayon alam na natin ang nakaraan ng bansang Kenya, ibabahagi naman natin ang kaalaman namin pagdating sa kultura at panitikan ng mga taong namumuhay sa bansang Kenya. Alam nyo ba ang isa sa mga pinakamalaking attraction sa Kenya ay ang Serengeti National Park na kilalang kilala sa buong mundo? Mahali pazuri kwa shirika huyo. Visuri, panimula pa lang yan. Ngayon, alamin naman natin ang kultura ng Kenya na isang mahalagang bahagi sa buhay at sa lipunan. Unang-una dito ang kanilang wika. 42 wika ang kanilang ginagamit, ngunit ang pinakakanilang ginagamit na lingwahe ay ang Swahili. Dahil karamihan sa mga pangkat-etniko na nabubuhay sa bansang ito ay may sariling wika upang malaman natin ang kanilang pagkakakilanlan. Ang napanood ninyo o narinig ay isang mahalagang tradisyonal na musika sa Kenya. At sa pagsasayaw naman, ang tradisyonal na sayaw ay isang pangunahing bahagi ng kanilang kultura. Sa pamamagitan ng pagdiriwang, tulad ng pinakakilalang sayaw ay ang Maasahi War Dance na kilala sa kanila bilang Adumu. At sa kanilang pananamit ay isang mahalagang bahagi ng kultural na pagkakakilanlan. Ang mga babae ay karaniwang nagsusuot ng mga palda o sarongi, habang ang mga lalaki ay karaniwang nagsusuot ng mga sarong o mahabang kamiseta. Pagdating naman sa hapag, ang lutuing Kenyan ay naiimpluwensyahan ng iba't ibang kultura, kabilang na rito ay ang Asian, European at African. Kabilang ang sikat na pagkain na tinatawag na nyema, kroma, inihaw na karne sa Tagalog, ugali, sinigang na harinan ng mais, at pilaw, ulam na kanin. Dami palang natatagong kultura o tradisyonal ng Kenya, no? Oo nga, natakam ako sa mga pagkain eh. Kweli, RJ, sa 5 binanggit na yun, pagkain lang ang tumatak sa'yo? Tama na yan! Hindi pa tayo tapos. Visuri, panimula pa lang yan. Hebu? Suje? Fashiya, Kenya!
ang panitikan ng Kenya ay bahagi ng panitikang Afrikano. Ang batang bansang ito ay may mayamang pamana sa oral literature bilang karagdagan ng mga nakasulat na materyales. Ang mga tradisyonal na tula, epikong salaysay at mito, kwentong bayan at pabula ay lahat ay nakakatulong sa kabuuan ng yaman ng panitikang Kenyan. Ilang kapansin-pansing akda ang sinulat ng mga Kenyan na tumatalakay sa iba't ibang tema tulad ng kolonyalismo, kalayaan, mga salungatan sa etniko, mga hamon sa ekonomiya at mga isyong panlipunan. Ang pambansang wika ng Kenyan ay Swahili, ngunit ang bansa ay mayroon ding magkakaibang hanay ng iba pang mga wika. Bawat isa ay gumagawa ng sarili nitong mga panitikan. At ngayon ay alam na natin ang kasaysayan, kultura at panitikan ng Kenya. Kilalanin naman natin ang dalawa sa mga manunulat ng panitikan sa kanilang bansa na nakapag-impluwensya sa kasalukuyang panahon. Siya ay si Ngugi wa Thiong'o, isang kilalang author at akademiko mula sa Kenya na kilala sa kanyang makabuluhang mga akda na madalas na sumasaklaw sa mga tema ng kolonyalismo at epekto ng mga kanluraning impluwensya sa lipunan ng Afrika. Ito ang ilan sa kanyang mga nagawa. Weep Not Child noong 1964, ang unang nobela ni Ngugi na isinasaad ang pangyayari noong panahon ng pag-aangklas ng mga Mau-Mau laban sa kolonyal na pamamahala ng Britanya at naglalarawan ng epekto ng politikal, sosyal at pag-aalsa sa buhay ng mga isang batang lalaki. Petals of Blood noong 1977, ang isang makapangyarihang pagsusuri sa post ng kolonyal ng Kenya na nagtatampok ang nobelang ito sa mga pakikibaka ng 4 na karakter laban sa katiwalian at kawalan ng karapatan na pantay-pantay. At si Francis D. Imbuga naman ay isa ring kilalang manunulat at propesor ng literatura na tanyag sa kanyang makabuluhang kontribusyon sa panitikan ng bansang Kenya. Ito ang ilan sa kanyang mga nagawa. Betrayal in the City, 1976, isang makapangyarihang dula na sumasalaysay ng politikal na katiwalian at pang-aapi sa post-colonial na Afrika. The Successor noong 1979, sumusuri sa laban ng pangkapangyarihan at ang mga kahinatnan nito sa isang likhang bayan sa Afrika. Idadagdag pa ba? Visure meron pa! Ang mitolohiya ay ang naglalaman ng iba't ibang kwento ng paglikha kung saan ang iba't ibang pangkat etniko ay nag-uugma ng unang pag-usbong ng sansinukob sa isang supremong lumikha tulad ni Ngani sa Kikuyu at Francis D. Imbuga. Ang mga mito ay karaniwang naglalaman ng mga espiritong angkan, mga aral sa moralidad at kwento ng mga bayaning mitikal na nagpapakita ng kultura at kasaysayan ng Kenya. Sa tingin mo, naka-impluwensya ba ang kanilang nobela sa bansang Kenya? Oo naman, di naman yan natin babanggitin kung hindi, di ba? Ni Unami? Heist. Ang nobela ng mga manunulat sa bansa ng Kenya ay nagkakaroon ng malaking impluwensya at magagandang epekto sa bansa. Ang mga nobela tulad nila Ngugi wa Thiong'o at I.E.K. Arma ay gumawa ng matinding epekto sa lipunan at kwento ang tungkol sa mga karanasan ng mga tao sa bansang Kenya. Oh! Ang dami impormasyon. Napakarami pala natatagong yaman at kagandahan ng Kenya sa atin. O siya, tapusin na natin to.